Ayun, tinanggap ko na hindi talaga, hindi na. Tapos na, we're done. 3 years na. 3 years na kami nun eh. Parang sinabi ng mother niya na, ihiwalayin mo ba yan? Anong pipiliin mo? Parang pinapapili siya. Woy! Wait! Seryoso ka? May ganyang eksena? 3 taon kayo, di ba? Sa loob ng 3 taon, alam ng mother ng babae na kayo? Sadly to say, hindi. Ang alam niya lang magkaibigan kami. Tapos parang in the 3rd year, dun lang sumapog lahat. Okay, paano nalaman ng mother niya na kayo? Sa kapatid niya. Pero itong kapatid na sinasabi mo, boto naman sa inyo? I mean, katulong nyo rin sa pagtago ng relationship nyo ng babae? Oo, kaya Okay. katulong naman. Kaya lang may nadulas kasi siya eh. Kasi, parang nadulas. Yun tayo, mga nadulas-dulas na ganyan eh. Daming napapahamak eh. Yung babae na, uy, ganito kasama niya si mag-overnight. Boom! Ayun na. Hindi sumabog. Yung mother naman niya, hindi naman parang sisitahin ka or what. So, ang kinausap yung anak, yung partner ko, na pinapapili na nga. Ang sabi sa akin ng partner ko, ito na yung moment na sinabi ko sa'yo, the time na nililigawan mo ko, are you willing to take the risk? It's either it will continue or not dahil dun sa mother ko. So, tinanong niya na ako. Kaharap kami noon, iyakan kami. Ayun, tinanggap ko na hindi talaga, hindi na. Tapos na, we're done. Pero wait lang, doon muna tayo sa mga bakit umabot na kailangan isuko yung relationship. Ano ba ang naging conversation sa kanya at sa nanay niya? Ang point is, ayaw niyang masaktan yung mother niya. Ang sabi ng mother niya, parang ititigil daw yung parang pag-support niya sa allowance, gano'n. Hindi niya kaya. Ibig mo sabihin, talaga yung parang napapanood natin na aabot talaga sa point na itatakwil niya tong babae niyang anak pag hindi siya sumunod kay nanay, kay mother. Social sila. So, kay mommy, mga mayayaman. So, pag di siya sumunod kay mommy, itatakwil siya? Parang ganun nga. I mean, hindi ko sure kung totally itatakwil, pero yung pag-support, kasi mahal na mahal niya yung course niya. Siyempre, hindi naman ganun kadaling mag-aral or siyempre without the support ng pagiging attorney. So, yun yung sinabi sa kanya. Kaya umabot kami to the point na tinanong niya na ako kung i-continue pa ba namin o hindi na. Ikaw ang pinag-desisyon, tama? So, ano naging desisyon mo? Well, alam naman namin kung ano, pero parang there's something to it. Kasi kung ako nasa iyo, I mean, mahal na mahal mo yung babae, hindi naman siguro isusuko agad yun. Pero ano naging desisyon mo nung tinanong ka na, ano plano? Kung ano yung naging plano nung una, na kung willing ba ako, itong naging relasyon namin, yung isang paa nasa isang hukay. Parang 50-50 siya. Parang ganun. So, ako, I decided na para, since mahal kita, mahal mo yung parents mo, mahal mo yung pag-aaral mo, pinili ko na maghiwalay naman. And this is one of the most painful thing na pwede mo magawa o mangyari sa'yo. Bakit mga kabarangay? Nagmamahalan kayo eh. Alam nyo sa isa't isa na ito yung totoong pag-ibig na hinihintay nyo. Pero there are much more bigger things sa buhay nyo na kailangan nyo maghiwalay.